Magandang araw mga kababayan, mga golden boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ang balitang pumunta si Abbas Araghchi, ang spokesperson ng IRGC. Si Abbas Araghchi ang parang negotiator ngayon ng IRGC dahil dalawa lang sila ni Aber Ahmed Aber Galibab. Dalawa lang sila na merong matinong pag-iisip, o sabihin natin na dalawa lang sila na marunong. Kasi nga sabi ko sa inyo na lahat dyan ng mga sundalo ay hindi talaga yan nag-aaral sa mga universidad dahil bawal sa kanilang mag-aral sa mga universidad. Di ba ka ma-brainwash sila doon ng kanilang mga kaklase. Kaya meron silang sariling university, ang Islamic group na yan, na ang tinuturo ay about terrorism at hindi yung totoong mga subjects. Kaya ito si Abbas Araghchi pumunta ngayon ng China. Ano bang sadya ni Abbas Araghchi sa China? Of course, magpapatulong kay Xi Jinping. Ihingi ng tulong militar, mga armas. At hindi lang yan, baka ano pa, di ba? Tulong na pinansyal. Kasi wala nang pera ang Iran eh. Hindi makapagbenta. O isa na siguro doon ang deal na magbigay ang Iran ng ilang oil tanker sa China in return of pagbigay rin ng mga armas. Kasi nabaon nga ang mga armas ng Iran. So kunti na lang yung natira ngayon na pwedeng gamitin. So ito, Hormuz crisis pushes superpowers toward collisions. Ano ba itong mga superpowers? Sino ba to? Of course, tatlo lang naman talaga ang magkaaway na superpower ngayon. Itong Russia, China at US. At kung idagdag pa natin, Great Britain, di ba? Great Britain, UK, France, superpower din yan. Pero yan ay kaalyado ng Amerika. Ngayon, mga duwag yan, kapag ang kalaban ni Donald Trump ay Iran, ayaw nilang magipag kay Trump. Gusto siguro nila na ang makalaban ni Trump yung lang, di ba? Yung walang kakwenta-kwentang kalaban, doon sila tutulong. Pero dahil alam nila ang Iran ay maraming ballistic missiles, takot na takot ang mga bakla na mga prime minister ng NATO. Takot sila sa Iran. Yan ang totoo niyan. Kaya hindi sila sumama sa gira ni Donald Trump. Kaya superpowers toward collision. Magbanggaan na yung mga superpowers ngayon. Yang Iran, sabi naman ni Trump, ang Iran is just a mini war. Di ba? Mini war, sabi ni Trump. Ang Iran, hindi ba yan yung gira? Ang Amerika ay gumamit pa lang diyan ng kalingkingan lang na puwersa. Pero kapag sasali na ang Russia at saka China magipaglaban para sa Iran kontra Amerika, ito na yung delikado. Kasi superpower na nga dalawang superpower tutulong sa terorista. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Tutulong ba talaga ang Russia? Sa Russia, malaking no yan malaking no. Hindi tutulong si Putin kung si Trump ang kalaban. Pero kung ibang presidente, pwede. Xi Jinping, ano sa tingin niyo? Tutulong ba? Isang no na naman. Dahil nga ayaw ni Xi Jinping na mabigyan pa siya ng maraming sanctions at taripa ng Amerika. Kaya no pa rin yan. Ang China magaling lang yan sa promise, pero magaling yan makipag-negotiate ang China. Kaya nga businessman Kaya nga nagiging ang China, nagiging sikat sa ekonomiya nila. Yumaman ang China dahil magaling sila sa business. Ang Iran na hindi Sinuwerte lang sila na mayroon silang mina diyan ng langis na napakalaki. Kaya sila mayaman sana, pero hindi makikita ang yaman dahil binili nila ng mga armas. Okay, so ito, atin muna pakinggan ito galing sa Times Now channel. Hormuz crisis pushes superpowers towards collisions. Ayan
China caught in between. Bakit nga ba caught in between ang China? Dahil ang China talaga ay magipagdikit yan kay Trump eh. Sabi nga ni Trump na habang siya pa yung presidente ng Amerika, hindi aatake si Trump sa Pilipinas at China o kahit sa Japan. Ano lang yan, parang entablado lang yung atake-atake daw, atake-atake. Pero kapag si Trump pa, hindi talaga nila magawa yan. Ngayon, pag wala na si Trump, so ilang taon ba? 6 years? So mayroon na lang mga 3 years mahigit. Ibang presidente na ang mayroon ng Amerika. So mga 2029, di ba? 2028. Diyan natin tingnan na delikado na talaga ang sitwasyon ng Pilipinas kontra China, ng China kontra Taiwan at Japan. So caught in between sino ba talaga ang love ng China? Si Donald Trump o ang Iran na wala nang ang leader? Ay siyempre, ano bang pipiliin ng China? Hindi naman ganun kabubo si Xi Jinping. Hindi ganun kabubo si Xi Jinping kaysa mga tao diyan sa IRGC. Siyempre, pipiliin ni Xi Jinping si Trump at ang Amerika. Dahil nga kung mag-sanction ng Amerika at magbigay ng taripa, babagsak na naman ang ekonomiya ng China. Yun ang ayaw ni Xi Jinping. Kaya kahit naluluhod pa si Abbas Araghchi sa harap ni Xi Jinping, pipiliin ni Xi Jinping si Donald Trump pa rin. Yan yung aking tingin dyan, mga kababayan. Doon kay Trump, ganun din. Ayaw ni Trump na masanksyon. Magkaibigan sila ni Trump noon pa. At Putin. Kaya hindi mangyari. Kaya nga, kung tutulong ang China, dapat noon pa sa Iran. Wala talaga, hindi nagpapagita ang China ng interes eh. Ganon din ang Russia. Dahil nga, Donald Trump, ayaw nilang makipagbakbakan kay Donald Trump. Personal na kaibigan nila yan, hindi lang dahil presidente. Kaibigan niya ni Putin at ni Xi Jinping, si Donald Trump. Kaya, dadalaw si Trump sa next week sa ASEAN Summit sa China, si Donald Trump, at pag-usapan nila dito ang tungkol sa itong pag-open ng Strait of Hormuz. Natutulong ang China kasi walang tumulong si Donald Trump lang. Amerika lang yung nag-liberate ng Strait of Hormuz through the Project Freedom, yung Project Freedom. Ang Project Freedom ay tinigil muna ni Trump ngayon dahil sa meron daw magandang offer na naman ng Iran. May offer na naman daw ang Iran. Siguro yung Kharg Island ibigay na kay Trump para payagan sila nagagawa ng nuclear. Gagawa na naman yan ng nuclear, sigurado. Okay, patuloy tayo sa Balita Times Now Channel. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi is heading to Beijing for the first time since the war, just days before Donald Trump's expected summit with Xi Jinping. After meeting Vladimir Putin in Russia, Tehran is now seeking diplomatic and economic backing from China as tensions around the Strait of Hormuz continue to shake global markets. Ngayong linggo yata na ito, ngayong linggo, ay magipagpulong si Trump kay Putin. Siyempre, hindi si Trump matatakot pumunta ng Rusya dahil alam niya kaibigan niya si Putin noon pa man, noong hindi pa siya presidente. Siyempre, warm welcome yun doon. Kaya nga yung mga Democrats gumagawa ngayon ng issue na si Donald Trump daw ay ibenta daw ang US sa Rusya. Yun ang gawa ng mga Democrats. Alam nyo mga kababayan, tong mga Democrats, yung mga lahi na nandyan, hindi mga Amerikano yan. Merong Indiano, merong Arabo, di ba? Merong Chinese, merong Somalian, di ba? Yung bumanat kay President Trump na babae, si Ilhan, isang Somalian refugee na ngayon ay isa ng congresswoman sa Amerika. Tapos binabatikos niya si Donald Trump. Hindi naman siya Amerikano, di ba? Hindi siya Amerikana. Sabi nga ni Trump na, hey, you're from Somalia, what a phony. Sabi ni Trump, di ba? Ibig sabihin ng phony, what a fake na American galing Somalia
Alam naman, sabi nga ni Trump, ano bang meron sa Somalia? Mga pirata, di ba? Walang gobyerno, walang army. Ang Somalia, walang mga universidad. Anong klaseng bansa yan? Bansa ng mga pirata yan eh. Yan yung namimirata diyan sa karagatan eh, ng Afrika, Somalia. Tapos taga Somalia ka, tapos uupo ka sa kongreso tapos babanatan mo si Trump na isang pure American. Nakakahiya naman yan. Kung sa atin pa yan, ang bumanat ng presidente ay sabihin natin isang inchik, hindi talaga tayo makikinig dyan. Di ba kaya pinagtawanan yung Ilhan eh. Ang naniniwala kay Congresswoman Ilhan na isang Somalian ay tanging mga Democrats na ang mga utak ay kagaya ng mga politiko dito sa atin sa Pilipinas, yung kumukontra sa administrasyon. Ganun na mga utak yun, na kahit gera ng US at Iran, doon sila pumalakpak sa Iran. At gusto nilang itigil ni Trump ang gera para ma-save ang Iran. Ano bang klaseng utak yan? Isumisigaw na nga ang mga Iranian na death to America eh. Papatayin lahat ng Amerikano ng Iranian regime na ayatollah na yan kung natuloy yung paggawa ng nuclear missiles. Yun ang kanilang apocalyptic vision, na gunawin ang Israel, tapusin Amerika, gunawin, and then kasunod ay ang lahat ng kaaliado ng Amerika, ang Europe, NATO, ay gugunawin nila sa kanilang nuclear ambition. Okay, so tapusin na natin tong video. Washington is openly pushing Beijing to pressure Tehran into reopening the Strait of Hormuz. The US believes China has major leverage because it buys most of Iran's oil exports. But China is also resisting American sanctions, deepening the geopolitical confrontation between Washington and Beijing. And I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. It is in China's interest that Iran stop closing the Straits. It's harming China as well. The Strait of Hormuz has now become the center of a global power struggle. Nearly 1/5 of the world's oil supply passes through the route, and continued so disruption yan na nga yung is threatening dapat international mangyari trade dyan, natutulong and ang energy China sa stability. Amerika na may stabilize muli ang Hormuz para sa international economy, na babalik yung flow ng langis at lahat ay magiginabang. Alright, so anong masasabi nyo dito mga kababayan sa video na to, na pumunta ng China ang opisyal ng IRGC at magpatulong? Kakagat ba ang China dyan? Sa Iran yan? Paki-comment sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.